Hi staycationers, hello bookers! So welcome po sa ating first episode ng Quiet Thoughts from a Host. So sabi ko nga sa inyo, di ba, i-share ko yung mga natutunan ko, yung mga experiences natin sa pag-host at the same time as an owner of Casa de Our Home by JNB. So we have Crystal Shore and Cam CJ. So ayun, isa sa mga naiisip ko na i-share sa inyo is yung idea or yung sinasabi ng karamihan na kapag meron kang rental business or meron kang mga Airbnb, staycation business or unit, passive income na siya. Actually, isa rin yun sa mga naisip ko noong mga nag-uumpisa pa lang ako. When we say kasi, di ba, passive, yung tipong parang ang idea ko kapag passive income is yung kahit natutulog ka, nag-earn ka ng money, di ba? Yung kahit wala kang ginagawa, meron kang income na darating sa iyo. Either monthly, weekly, may income kahit na hindi ka masyadong gumagalaw. Pero sa business na to, isa sa mga napatunayan ko, hindi siya ganon, guys. So, I swear, hindi lang siya yung tipong higa lang tayo dyan, upo lang tayo dyan, na after nating malist yung ating units sa Airbnb, Booking.com, or lahat na ng booking platform, bigla-bigla na lang may magbubook. Hindi ganon. In short, hindi porket nilist mo na siya, okay na, tapos na ang trabaho. Hindi yun ganon. Sa totoo lang, may booking ka man, may guest ka man ngayon, hindi natatapos yung trabaho natin. Yes, kahit na wala tayong booking for today, meron pa rin tayong trabaho. May booking man tayo ngayon, may trabaho lalo tayo syempre. At isa sa mga, hindi lang isa, ang mga pinagkakabalahan natin kahit na wala tayong booking is una syempre mag-check ng mga messages, may inquiries ka ba, may mga nag-book ba. So, pag sinabi natin mag-check na messages, hindi lang yan sa Facebook or sa chat. So, lahat ng platform kung saan mo in-list yung listing mo, yung unit mo, so kailangan mo siyang i-check. And syempre, kung merong inquiries doon or merong mga messages, kailangan natin siyang sagutin. At ang pinakamalupit doon, kahit na paulit-ulit ang question ng mga nag-i-inquire sa atin, at syempre, kailangan mahaba ang pasensya natin na paulit-ulit rin natin siyang re-replyan. Actually, may mga guests kami or merong mga nag-i-inquire na natanong niya na kanina, uulitin niya ulit, tatanungin niya ulit yun, which is understandable. Gusto niyang clear, or kahit sino naman sa atin, miski tayo, di ba? Kapag meron tayong ibubook or maglalabas tayo ng pera, so we just wanna make sure na tama at totoo or sulit yung makukuha nating item o yung mabubook nating staycation. Next, so aside sa messages, syempre inaayos rin natin yung calendar natin. So kahit na wala tayong booking, we need to make sure na tama yung mga calendars natin, na hindi nag-overlap or hindi tayo magkakaroon ng double booking, di ba? So, mahirap kasi kapag nagkaroon tayo ng double booking. So, syempre, kawawa naman yung guest na hindi natin ma-accommodate, which is na umaasa sila na meron silang unit o meron silang pag-estayan. Kaso nga lang, may error on our side, which is na dapat hindi mangyayari. So, kailangan double check natin yung calendar natin. At kung nasa booking platform kayo, like Airbnb, Booking.com, Agoda, VRBO, kailangan nakasynchronize siya. Okay? So, para hindi rin tayo mahihirapan as a host na mag-check ng mga calendar natin. So, para maiwasan yung mga double booking na tinatawag. And third, yung isa sa mga lagi namin ring ginagawa kapag wala kaming guest or available yung unit, yun kasi yung time para i-check namin yung unit kung working ba siya. Kung lahat ba ng mga amenities or lahat ba ng mga tawag doon, yung mga kunyari sa kitchen, yung mga bedsheet, yung mga equipment na nasa loob ng unit is working. Like aircon, like yung mga induction cooker, kung okay ba. Kasi, syempre, ayaw naman nating i-offer yung unit or ibigay sa mga guests natin na nakabook yung unit na merong mga defects. So, as much as possible, kami, diba, nag-video naman ako kapag weekends, kung ano yung ginagawa namin na every weekend, most of the time, pumupunta kami sa Crystal Shore, sa Camp CJ, para maghatid ng mga supplies. So, yon isa yun rin yung check namin na kailangan
kumpleto pa yung supplies namin. Toiletries, coffee, water, tissue. Isa yun kasi sa mga promise namin sa guests na available kapag nagstay sila sa unit. So, check namin yon every weekend or kapag kasi may cleaners kami. So, pag sinabi nila na wala na pong ganito, konti na lang po yung ganyan. So, yun yung time namin na nagre-replenish kami. At yun yung inihahatid namin sa mga unit para ma-restock yung supplies natin. So, yung mga nabanggit ko, ilan lang yon sa mga ginagawa natin as a host and as an owner kapag walang guest or kahit na may guest, isa pa rin yun sa mga ginagawa natin. So, kumbaga yung mga nabanggit ko is tip of the iceberg lang. Tama ba? Yun, basta dulo pa lang siya ng mga trabahong gagawin natin or kailangan nating gawin. Kasi, aside doon, minsan kasi hindi naman talaga katawan yung pagod sa atin, no? Kasi, syempre, as a host, hindi naman ako yung naglilinis madalas. Hindi rin naman ako yung nagkukumpuni ng mga nasisira. So, most of the time, ang napapagod sa atin is yung isip natin. Kakaisip ng mga maraming bagay, ng iba't ibang bagay. No? Aside sa kung paano dadami ang bookings natin, kung paano tayo magkaka-guest, inisip rin natin kapag meron na tayong guest, una, okay ba siya? May ingatan niya ba yung unit? Wala ba siyang masisira? Diba? Isa rin yun sa mga naisip natin na pinagdarasal namin lagi. Sana ang makuha namin guest o yung mag-book sa amin is maingatan din yung unit natin. So, very much thankful talaga kaming mga host kapag ang guest na napupunta sa amin or yung mga guest na nag-book is inaalagaan din nila yung unit. Yung tipong mag-message silang, check out na po kami, and then mag-send sila ng pictures na ang ganda ng unit, parang hindi sila nag-stay, which is very much commendable talaga yon. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng guests is gano'n. Pero kung gusto nyo, kung kaya nyo, why not, diba? Pero syempre may mga pagkakataon na isa may mga guests na naghahabol ng flight, hindi nila na naayos yung bed, okay lang naman yun sa amin, kaya nga kami may cleaners eh. Yung iba naman, minsan, may naiwan silang bottle of water, okay lang din naman yun. Wag lang may masisira. Yun lang talagang dasal ko lagi. Walang masisira sa mga appliances, walang masisira sa unit, walang stain, okay na po kami doon. Pero syempre, di ba, hindi naman perfect lagi yung bookings. May mga pagkakataon din talaga, may mga nai-encounter, kasi iba-iba naman yung standards natin, no? Iba-iba tayo ng level ng satisfaction. So, may mga nai-encounter kami na guest na level up pala talaga sila. I mean, may mga guest tayo na parang gusto nila more than pa dun sa, meron silang expectation na minsan hindi natin nami-meet. So, okay lang naman din yun. Lesson learned sa amin na go extra mile. Kami naman ay very much open. Kung merong mga request yung guest, very much open naman kami to extend our hand na kung kailangan namin papuntahin yung cleaner namin sa unit at i-provide yung hinihingi nila na in our part is okay lang namang i-provide din. So, gagawin din naman namin yun. So, as much as masatisfy natin yung customer na reasonable naman yung mga request nila. So, okay naman yun. I don't know if you get my point. Parang magandang pag-usapan yun, no, sa next topic natin or sa mga susunod na series natin. Sana marami pa akong magawang video na ganito. So, pag-usapan natin next time yung mga na-encounter namin na problems sa pagpapatakbo ng staycation unit. Balik tayo sa pinag-usapan natin. Despite sa mga request or sa mga kung anumang mga concern ng guest natin, grateful pa rin kami syempre. Grateful kami sa kami yung napili nila na i-book. Grateful kami na nagtiwala sila sa amin. So, kasi most of our booking, syempre, online lang naman. Hindi nila kami kilala. Hindi rin namin sila kilala. Hindi pa namin sila na totally nami-meet. And they trusted us na mag-send sila ng reservation, mag-send sila ng bayad ng kanilang staycation per night. So, thankful kami sa mga guests na kukuha namin. And yung tiwala na kukuha namin sa kanila, malaking bagay na po yun para sa amin. Yung trust ng mga guests at mga future guests namin, very much meaningful na po yan sa amin. So, hindi ko na masyadong papahabain, no? Baka kasi maboard na kayo.
So, yung ibang kwento naman natin is sa susunod na mga series naman. So, ano bang key takes away natin? So, sabi nga natin, this is about passive income myth. So, for me, hindi naman siya hindi siya passive income. Pero, intentional income siya. Kasi, tinatrabaho natin siya. Tinatrabaho na siya ng umaga, tanghali, gabi, wala siyang pinipiling oras. Depende sa atin kung kaya natin sumagot sa mga inquiries, sumagot sa mga messages ng mga future guests po natin. So, kailangan kasi may care. Kailangan meron tayong presence at minsan emotional energy, syempre sa pag-accommodate ng mga guests natin. So, ano ba? Ang pagkakaroon ng staycation business, hindi lang siya passive income. So, this is more on hospitality. Kailangan mahabang patience natin, customer service. Kailangan ma-provide natin yung gusto natin. Kasi, syempre, for us, okay na to, pero para sa kanya, hindi. So, kailangan i-meet natin kung ano man yung level na gusto ng customer natin, ng guest natin, kung ano yung kung saan sila mas satisfy para bumalik-balik sila sa ating unit, di ba? Mag-book at mag-book ulit sila. So, yun lang guys. Just sharing this honestly, quiet thoughts lang from a host.